Hello! Kumusta kamong tanan mga kaigsuunan din ha sa Sabang Church? Hinaot nga naamo sa maayong kahimtang. It is a privilege to share aning inspirational message para sa fourth Sabbath aning nga bulan. Salamat sa nag-invite, Sister Yogi. Honestly, dili na ako feel nga musulti tungod kay tungod sa distance na ako diri layo, and in fact akong gisuggest nga maybe maka-speak ko og live, but okay lang man gihapon nga i-record na lang ang mensahe para sa atong mga kaigsuunan sa taga-Sabang. Akong gipanghinaot nga naamo sa maayong kahimtang ug nga kini nga mensahe makapadasig sa atong tanan. Short lang ni siya nga mensahe, pero akong ipaabot sa inyo nga bisan pag unsa ka mubo or kataas sa mensahe, kung ang Ginoo sulti o mag-speak through our hearts, atong ablihan na atong kasing-kasing huna sa pag-accept sa mensahe. But before pa ko magpadayon, maghatag ko mag-ampo ko. Father in heaven, salamat sa imuhang kaayo sa matag usa ka namo. Pasaylo kami sa among mga kasaypanan. Akong gi-imbitar ang imuhang balang espiritu nga maoy mag-aabli sa mga nahuna para masabtan namo kung unsa ang mensahe nga gusto mo ipaabot ka namo. Gamita ako, Lord, sa pag-share nga mensahe nga magmapasalamaton o gabay kami sa among mga desisyon o pagtrabaho sa adlaw-adlaw. Tanan among gihatag og tiyal kanimo. Pasalamat tanan kini tungod galang-alang sa pangalan ni Jesus nga among manunubos. Amen. Ang title sa ato ang short sermon karong adlaw is The Three Ingredients of Thanksgiving. Ang tulo ka sangkap sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Kaya ang theme sa karon nga Sabado is Thanksgiving. The message should be about Thanksgiving. Pasensya na mo kung bulol-bulol lang akong pag-istorya. Kaya na ako'y note dire, so ako lang ning basihan ang akong note. 3 ingredients of Thanksgiving. Siguro pwede naman nga dili na nako i-expound kini nga mensahe tungod kay kahibaw man ta kung unsa nga angay natong buhaton kung usa ka tawo nga grateful, mapasalamaton. The Bible teaches us that the true thanksgiving is identified or verified by a life of daily thanksgiving. Adlaw-adlaw dapat na ataan nga kasing-kasing atong ikinabuhi ang usa ka ang maging mapasalamaton. Ikinabuhi na siya nato. Diri sa US, Thanksgiving hapit na. End of November mo na siya ang celebration sa Thanksgiving. Ang mga tao diri mag-celebrate pud og Halloween, tapos na ay Thanksgiving. Pero kasagaran mag-celebrate og Thanksgiving tungod sa history history sa United States. Kung ano nga na Thanksgiving, agi ni siya sa katong mga American Indians, ang mga katutubo gyud diri sa US before, nga ilang gitabangan ang mga Europeans, mga colonists nga ning ari sa US before, nga naghimo sila og pundok, nag-separate sila sa England government. Nganing ari sila sa US, mao nga wala may mga time nga namatay ang uban tungod kay may mga sakit, ang uban pod nalunusan kay wala na sila pagkaon. Ning abot sa point nga maglisod sila pag-survive to make a new colony. There is a New World ang ginatawag ang America at that time. So ang mga katutubo nga American Indians, gitabangan nila ang mga Europeans nga ning ari sa new colony, nga naghimo og new colony, gitabangan nila sa pagpangisda, unsaon pag-garden. Ang ilahang first Thanksgiving nahitabo siya atong 1620 between the Wampanoag tribe og ang colony sa Plymouth, Massachusetts. Moto ang ilahang first Thanksgiving. Ang taga Wampanoag tribe nag-celebrate sila with the colonist, na sila kumbaga nagfiesta sila, corn, squash, potatoes. Moto ang ilang first Thanksgiving. Mo na ang history sa
first Thanksgiving there is sa United States. Sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw, unsa man ang ato ang maingon nga something that we have to consider as thankful ta in every day. Pag mata nato sa buntag, magpasalamat ta sa Ginoo for what He has done for us. Ang giingon din nga everyday you have to show yourself approved and be grateful for what you have received throughout the day. Ang Biblia nag-mention og tulo ka sangkap, 3 ingredients that are needed for leading such life, a grateful life, thankful life, na ay tulo ka sangkap. Ang primero is a life of thanksgiving is marked by a life of rejoicing. Unsay buti pasabot ana? A life of thanksgiving is marked by a life of rejoicing. Buti pasabot ang mapasalamaton nga kinabuhi timaan pud siya sa usa ka kinabuhi nga malipayon. Ang tao nga malipayon, mapasalamaton. Mo na siya ang first. A life of thanksgiving is mark of a life rejoicing. In the Bible, the word rejoice, unsay buti po sabutan ang the word nga rejoice. In 1 Thessalonians 5:16-18, ako siyang basahon diri sa Cebuano. In this verse, Paul commands the church of Thessalonica to rejoice while she was in the middle of a severe wave of persecution. Ato nga time, ang Thessalonica church na persecution. Paul's words may sound blunt, but actually it's not. Ang sulti diri sa 1 Thessalonica, let me see here. Kung basahon nato, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mao na ang sulti, okay? Rejoice in the Lord. Rejoice. Unsaon nato pagpasalamat kung moabot sa atong kinabuhi ang unos. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice evermore, pray without ceasing. Makahimo ba ta pagpasalamat? Makahimo ba ta pag-rejoice kung moabot sa ato ang mga uno sa kinabuhi, trials? Lisod baya, kay kahibaw ta, ang atong tawhanon nga tendency, ang atong nature is, kung naay mga kasubanan, kung naay mga pagsulay nga moabot, maglisod ta pagpasalamat, diba? Pero atong hinumduman, ang giingon diri sa 1 Thessalonica 5:16, rejoice always, rejoice magmaya, magmalipayon, pray without ceasing, walay undang nga pagpasalamat ug pagpangaliupo, connection sa Ginoo. Okay, mo to siya ang first, rejoice. Letter B, Paul is speaking about joy, not happiness. Happiness is circumstantial and an emotion that we cannot control. We will be spontaneously happy when our circumstances are good, but we'll be spontaneously miserable when the circumstances are not. So buti pa sabot ani nga malipayon ka, okay, malipayon ka, pero naay mas deeper meaning aning magmalipayon. Kay kung malipayon ka tungod kay gitagaan kag regalo, kana siya usa na siya ka sign, okay, happy ka, malipayon ka. Pero kung babaga, mabaw lang siya nga pagkalipay ba? Mabaw siya nga pagkamalipayon. Ang gisulti is rejoice. Rejoice as in happiness siya nga dili mawala. Ang imong kasing-kasing magmalipayon bisan pa man nga wala kay regalo. Kaya ang uban magbagot-bot kung wala regalo, ako kadawat og regalo sa akong birthday, sa akong anniversary. Pero ang kasing-kasing kung unsa ang mas deep, mas lawom pa nga word sa malipayon, mauna na siya. Nga dili siya katugbang, walay katumbas nga material nga butang, nga kumbaga walay material nga butang nga maka equal ana ba? Dili maka tumbas ana. Even kung unsa pa man ang mga naa sa imuha, kwarta, kadato ug unsa pa man dinha. Tungod kay ang kalipay naa sa sulod sa kasing-kasing, dili temporary, dili taphaw nga pagkamalipayon. Ang C, rejoicing on the other hand, is it about feelings? Dili lang na sa imong kalipay, oh, happy kay ko. Sa Habakuk 3:17 nagaingon. Tan-aw nato diri sa English, though the fig should not blossom nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food,
the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stall. Unsa man na siya, Habakuk 3:17. Kung naamoy Biblia, pwede na ninyo ablihon. Habakuk 3:17. Bisan pag dili na mamulak ang igera, ang kahoy nga igera, o mamunga ang mga paras ug ang mga olibo, bisan pag wala nay maaning abot sa kaumahan, ug mga matay na ang kahayupan, ug wala nay sulod ang ilang mga puy-anan, magmaya gihapon ako kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. So mao na siya ang buti pasabot, kalipay pagmaya. Ang kalipay manggod is shallow, pero kung moingon gani ka word nga magmaya, as in maya is deeper, it has deeper meaning. So rejoice, be happy. You know, mo na ang giingon diha. A life rejoices. It teaches us that rejoicing is a decision we make. It's the first ingredient for a life of thanksgiving. Kung dili ka kung dili ka mapasalamatan nga tao, kung dili nimo nature nga magpasalamat, dili pud ka malipayon nga tao. Dili pud ka magmaya. Kay ang tao nga mapasalamatan, makita na siya sa imong itsura, makita sa imong pagkinabuhi, dili aringiton, dili ka wala. Kung sa English pa, dili ka grumpy. A happy heart makes a good medicine baya, di ba? A happy heart, ang malipayon nga kasing-kasing, sama ra po na siya nga na kay medisina. Kaya ang atong hormones, makapahimo na tong gwapa, mawala ang mga wrinkles. So, mo na usa sa atong nga likayan nga dili ta magmasulubon. Ang ikaduha nga sangkap is, a life of thanksgiving is marked by a life of non-stop prayer. Kasi buti pa sa butana, a life of thanksgiving is marked by a life of non-stop praying. Ang kinabuhi nga mapasalamaton, timaan siya sa usa ka tawo nga mainampuon. Mao na ang buti pa sabot. So si Paul, naapod siya 2 points diri. Paul nag-advise siya sa mga Christians in the church of Thessalonica to pray without ceasing. Mao na ang iyahang punto gyud. Ayaw mo undang pag-ampo. Iyahang gi-emphasize nga ang pag-ampo nga hugot sa Ginoo mao'y makakonekta sa ato. Kumbaga mao nay fuel nato ba, mao nay gasolina, mao nay gas. Dili ka makabiyahe ngadto sa imong destinasyon kung wala kay gasolina. Ang pag-ampo sama po na siya sa ato ang breath of life. Kung dili ka mo ginhawa, patay ka. Ang atong connection sa Ginoo mao na siya ang ato ang breath, mao na siya ang atong prayer. Prayer must be like a breath, atong pagginhawa. Kaya kung dili ta mo ginhawa, patay ta. Sama po na sa atong spirituhanon nga pagkinabuhi. Kung dili ta magmainampuon, patay po ang ato ang spiritual nga pagkinabuhi. Kaya ang atong pag-ampo mo na siya connection sa ato ang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang dictionary nag-define sa word nga perseverance, persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. So kining perseverance, unsa may tawag ani sa Cebuano? Perseverance, magmanel, paglahutay. Perseverance, paglahutay. Mulahutay ta, bisan sa kalisdanan sa kalibutan, sa mga problema sa kalibutan, maglahutay ta. Unsa man nimo paglahutay kung dili ka mo ginhawa, pinaagi sa pag-ampo. So importante gyud ang pag-ampo. Ang sulti diri sa Luke 18 verses 1 to 8. And he told them a parable. Kinsa man nagtold aning parable. And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, naay parable diri, akong basahon sa Cebuano aron mas maintindihan nato ang, let me see, unsa ni siya. Luke 18 verses 1 to 3. Akong basahon. Murag nawala ang Luke 18, there it is. Okay. Sambingay. Ang sambingay mahitungod sa byuda o sa maghuhukom. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pagadto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, tabangin taon ako batok sa akong kaaway. Sunod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsige man og samok-samok kaning
kining maong byuda panalipdan ko na lang ang iyang katungod, kay kun dili ko kini buhaton magsige siya balik-balik hangtod nga kaupsan akong pailob. Ug mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. He was not a good judge. Kumbaga napugos lang siya og napugos lang siya og tabang sa byuda tungod kay di siya gustong nairitar na siya, sige og balik-balik sa iya tabang lagi ko. So mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotan nga huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pagabot. So unsa man inyong pagsabot ana nga sambingay? Kumbaga ang huwes napugos lang siya tungod sa iyahang feel niya nga responsibilidad niya nga tabangan ang maong byuda. Pero kinasing-kasing bato ang iyahang pagtabang. Mao na ang pangutana, ang Ginoo maingon, makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao? Kung mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan, makakita ba ka siya og mga tao nga sinsiro? Tungod kay nakita man niya nga ang huwes ingon ana ang kinaaya, mapugos lang ta, mauna mobuhat na lang ko kay muna. Ang gusto sa Ginoo nga kinasing-kasing atong pagpasalamat, kinasing-kasing ang atong pagtabang sa atong isig ka tawo. Tungod kay kita gibulahan ta, so ato pong ipahat ang atong pagkabulahan sa laing tao, dili man sa mga material nga butang kundi sa ato ang pagtabang sa lain nga paagi. Kaya ang atong pagtabang sa atong isig ka tao dili man lang tungod sa ato ang material nga butang, tungod kay dunahan ka, tungod kay daghang kag kwarta, dili lang na ang imong pagkamaabi-abihon, ang imong pagka-friendly, ang imong the way mo sulti ka, kung dili ba ka mapahitason, mo na ang gusto sa Ginoo. Kana nga mga taras, kana nga mga kinaaya, makita lang na sa tao nga putli, makita lang na siya sa tao nga mapasalamaton o naay kahadlok sa Dios. Naapoy usa diri ka teksto sa Roma 12:11. Pagkalipay kamo diha sa inyong paglaom, pagpailob kamo sa panahon sa kagul-anan, lumahutay kamo sa pagampo. Pagkalipay kamo sa inyong diha sa inyong paglaom, pagpailog kamo sa panahon sa kagulanan, lumahutay kamo sa pagampo. Sa sa mga taga-Efesos 6:10, Ephesians 6:10, nag-ingon, sa katapusan liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Liguna ang inyong mga kaugalingon. Mao na ang tambag sa ato liguno nato ang atong kaugalingon. Bisan pa man sa mga pagsulay, we encourage one another. Mo na gingon, encourage one another. Kay kung dili nato i-encourage ang atong isig ka tawo, wala man pud dili ma-discourage sila, di na sila moadtog simbahan, ma-discourage sila, dili na sila ganahan mo makighalubilo. Naapoy usa diri nga teksto, Colossians 4:2. Padayon kamo sa pagampo o pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pagpasalamat, padaan kamo sa pagampo, pray without ceasing. Pagpasalamat, show gratitude bisan pa sa mga kasilikan nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ikatulong letter C, humans are results oriented. Ang kita manggod mabutang nato ba sa atong butang nato sa atong kaugalingon nga kung wala gani resulta, dili ta magpasalamat. Kung wala gani tayo nakita nga tangible effects or evidence nga atong nabuhat, dili ta makahinumdum og pasalamat. Humans are results-oriented and praying can be difficult when results delay. Our brains are wired to look for substitute when a given avenue seems to have failed. But unlike the world, we must pray persistently because sa Daniel 10:2, unsa man ang gisulti dinhi, Daniel, he said to me, "Fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humbled yourself before your God, your words have been heard and I have come because of your words." Si Daniel, kapila man siya magampo sa usa ka adlaw, at least 3 times, diba? Bisan og daghan na nag-criticize sa iyaha, daghan na ang naghimantay sa iyaha, nagtrabaho siya sa palasyo.
Ang iyahang kinabuhi ni Daniel, it teaches us that in the spiritual realm, God answers our prayer the moment we start praying, although we will not see the results right away. Kay magampo taw Ginoo, tabangi ko mao na mao ni tabangi ko Ginoo nga masulbad ni akong problema, pero kung di gani masulbad atong problema, magpadayon ta sa atong paglugmok, magpadayon ta sa atong kadiskuryo. Tapos ato na inauna, way ning tabang nako, way mga kaigsuonan ning tabang nako. Pero usa po ni siya ka encouragement sa atong mga kaigsuonan nga ato pong sulihon ang atong mga church members nga wala na nato makita for a while sa atong church. Kay pareho sa imo o sa ako, we have struggles. Kung di lahi-lahi man ang atong struggles sa kinabuhi, ang uban financial, ang uban health related, ang uban trabaho, ang uban relasyon sa pamilya, lahin-lahin ang atong mga problema. Isip usa ta diha kang Kristo as a church body, as a one body in Christ, dapat we encourage one another. Mao na ang advice sa ato, we encourage one another, uplift each other. Kung naay mga nagkinahanglan tabang, tabangan nato. Kay dili pud baya gyud lalim nga musagubang ta og problema. Kay mao na makapa-discourage sa ato. Si Satanas nakahibaw ta kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing sa tungod sa atong action, bisan og dili siya makabasa sa atong hunahuna. Makakita siya magsigil lang tag hinuktok, magsigil na lang tag hilak, aringiton ta tungod kay naatay daghang problema. Kita pod nga mga kaigsuonan nga medyo kaya nato ang atong problema. At kumbaga consciously atong hunahunaon nga i-reach out nato ang uban nga nato mga kaigsuonan nga wala na sad nato nakita. Kumbaga maghimo ta og effort nga atong ma-reach out sila. Kaya ang uban luya, ang uban medyo baskog sa paghalagad. So di na nato kalimtan. Ang ikatulo, a life of thanksgiving is marked by a life of giving thanks. Ang tao nga nagpuyo nga ang mapasilamaton nga kasing-kasing timaan sa usa ka tawo nga life-giving, mamahinatagon. Ang tawo nga mapasalamaton, tawo nga mahinatagon. Muna siyang ikatulo. Ang permero, ang tawo, ang kinabuhi nga mapasalamaton, malipayon. Ang ikaduha, ang life, ang kinabuhi nga mapasalamaton, mainampuon. Ang ikatulo, ang tao or ang kinabuhi nga mapasalamaton, mahinatagon. Muna siya ang tulo. So akong i-explain a little bit. The Bible men of influence were also men who thank God. Mapasalamaton ta sa bisan unsa nga mga butang. Tungod kay mapasalamaton ka, mahinatagon ka. Dili man lang sa mga material nga butang nga imong ihatag, kundi sa mga uban nga butang. Muhatag ka sa imong time. Sa iya, maminaw ka sa iya, muhatag ka sa imong time kung unsang naa ka. Umuo lang ni ako hataga nimo. Kay mapasalamaton ka, muhatag buga. Tungod kay nakahibaw ka kung unsa ang kawadon, ma-feel po na nimo kung matagaan ka ba og importansya sa usa ka tawo, di ba? Sama kang Job, nawala kang Job ang tanan, iyahang kabtangan, pati ang iyahang health gani. Namatay iyang mga anak, nawala iyang kabtangan ug unsa pa man dinha. Pero si Job, wala ning give up sa Ginoo. Kay kahibaw siya nga ang tanan nahitabo tungod kay may rason. Job thanked God when everything was lost. Jesus thanked the Father. Si Jesus nagpasalamat sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Ingon siya nga, Lord, kini mga tao gutom na kaayo. Onya, gutom sila sa spiritual food. Ingon siya sa iya mga disipulo, pakanan nato ang mga tao diri. Ingon ang mga disipulo sa may ato ipakaon nga wa man ta din hitindahan. Sa daplin sila sa Sea of Galilee. Niingon siya nga pangita og paagi. So naay bata nga may tinapay ug isda, mo gipasalamatan ni Jesus. Pasalamat tapos gipakaon nila ang tanan. Dili lang to siya 5,000 people. Katulang nakalista is 5,000 men. Kung ang mga lalaki may asawa, ang mga pamilya may mga anak. So siguro mga 15-20,000 people gipakaon ni Jesus. Atong hinumduman si Paul and Silas, nagpasalamat sila, nagdaig sila sa Ginoo bisan pa man og sulod sila sa selda. Gi-persecute sila, napriso sila, gipandugan, nagpasalamat si Paul o si Silas. They were in prison in Philippi. Na-persecute sila. Kumusta man ang atong kaugalingon? Kita mismo, maka-experience lang gani ta, mahikahos ta, mawadaan ta og ani, mawadaan na,
kwarta, wala tay ikapalit og bugas, wala ta tinuod man nga makapa-discourage na, makalugmok sa atong kasing-kasing. Pero atong timan-an nga mas naa pay mga tawo nga mas grabe ang kahimtang kaysa atoa. Ang uban nas presuhan, ang uban na ay terminal nga sakit, nga walay tan-aw nila walay lunas tungod kay way kwarta. Pero kung nga atong problema minor lang, ampo sa Ginoo, daghan kayo sa ato sa spirit of prophecy na ang atong mga pioneers, Seventh-day Adventist pioneers, they endured criticism unsa pa dinha may mga sakit, nilahutay sila. Daghan ang mga missionaries nga atong mahinganlan nga ninglahutay tungod sa ilahang mission, nintuman sila sa mission sa Ginoo. So we need to have that spirit of thankfulness bisan pa man sa mga pagsulay mobot sa atong kinabuhi. Gawas sa Biblia na ay mga noted, John Huss, John Wycliffe, kadtong mga Waldensians, John Huss, katong si Martin Luther, gi-persecute man to sila. Martin Luther, John Huss, Wycliffe, kato sila gi-persecute to sila sa Catholic Church. Pero bisan pa man og gipatiwarik na, bisan pa man og gisunog na nga nagdilaab sa kayo unsay sulti ni John Huss. Pasalamat gyapon siya, nagpray gyapon siya, wala siya ning give up, bisan pa man og gisakit siya physically, pasalamat gyapon siya. Tungod kay kahibaw siya nga victory is found only in Jesus. Temporaryo lang man gud ang atong kinabuhi is temporary lang, hinulaman lang. Ang pangutana nato sa atong kaugalingon, how do we live our life? Unsaon nato pag kinabuhi nga mapasalamaton? Unsaon nato pag embody, unsaon nato pag kinabuhi nga magsunod sa lakang ni Kristo? Kay ingon man ta Kristohanon ta, buti pa sabot sa Kristohanon magsunod ta sa kinabuhi ni Jesus. Ang iyang mga lakang mapainobsanon, mapasalamaton, matinabangon, tanan na fruits of the Holy Spirit, mao na ang bunga sa balang Espiritu Santo nga ginaingon. Sa Philippians 4:7 it says, "And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Jesus Christ." Ako ni siyang basahon sa Cebuano. Philippians 4:7. Philippians 4:6 and 7. Mga taga Pilipos 4:6 ngadto sa 7. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Hesukristo. Magpasalamat. A merry heart does good like a medicine. So ang tulo ka sangkap akong balikon. Ang tao nga mapasalamaton, mahinatagon. Ang tao nga mapasalamaton, mainampuon. Ang tao nga mapasalamaton, malipayon. A life of thanksgiving is marked by a life of rejoicing. Ang tao nga mapasalamaton, malipayon. Ang tao nga mapasalamaton, mainampuon. Ang tao nga mapasalamaton, mahinatagon. Atong pangutanon ang atong kaugalingon, asa man nato ibutang ang atong kaugalingon, unsa man ta sa ato how are we in our walk with the Lord? How are we right now? Kay ang atong life is not perfect right now. Moabot ang unos, daghan tag mga pagsulay labi na karon. Life is not going to be easier for us. Kay nagtikaabot na sa time nga naimisay. life is not gonna be easy for all of us. Kay ang panahon hapit na, daghan ang krisis, daghan ang mga pagsulay ni moabot sa atong kinabuhi. Ang gobyerno lisod-lisod na ta, pero bisan pa man sa mga moabot nga uno sa atong kinabuhi, kontrolon ang atong life. Ayaw na, buhatan na. Ang importante nga atong sundon ang pulong sa Ginoo. Ang uban nga mga pulong, uban nga mga sulti, uban nga mga balaod, dili na nato i-focus. Ang atong focus ang atong relasyon sa Ginoo. Kung unsa ang mando sa Ginoo, unsa ang sugo sa Ginoo, mauna ang atong sundon. Kay at the end of the day, ang gobyerno mosulti lang na sila. Pero kung ang gobyerno wala na magsunod sa Ginoo, ang atong sundon ang Ginoo. Kay originally ang government is under God's government. Pero kung ang gobyerno sa kalibutan sukwahi na sa panggobyerno sa Ginoo,
sundo nato ang Ginoo, sundo nato ang Ginoo. Okay? Atong hinumduman nga bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, magpasalamat ta. But ikinabuhi nato ang magpasalamat, magampo dili lang para sa atong pamilya, para sa atong kaugalingon, kundi para pud sa atong isigkatawo, sa ato ang mga kaigsuonan nga nagantos pud. Kay sa ingon ni ana, kitang tanan ang ato the way mohatag ta makapalipay pud sa atong kasing-kasing, mao na siya. Kay it's not about ourselves, it's about our mission. Ang atong mission sa kalibutan is be God's missionaries, you know. Kung ang dili na nato ikinabuhi, kung dili nato sugdan karon, anos aman, magsige lang tagbasa og Biblia pero dili nato i-apply, di ba? Sugdan nato nga magmapasalamaton, manggihatagon, mainampuon, kay once gani nga na ang Holy Spirit sa ato ma-transform ta, mausab ang ato ang kinaiya, mausab ang ato ang batasan, mahimot ang humble, mabutang sa atong hunahuna nga mao ni ang ways sa Ginoo. So hinaot nga ang ako ang inspirational talk is maka-inspire sa inyo, maka-inspire po ni siya sa ako, dili lang para sa inyo nga akong pag-remind, it's a reminder to myself too. Kay ako, I need reminder too. Kay it's so easy to be discouraged, you know? Dali ra kaayo ta ma-discourage. That's why we need to be encouraged, we need to read the Bible, we need to have a close relationship with the Lord. Kinahanglan gyud nato nga tagaan og pagtagad ang ato ang devotional, worship, family time sa ato ang mga anak everyday. Kay si Satanas gusto gyud niya nga maguba ang pamilya, gusto niya maguba ang atong relasyon sa Ginoo. Padayon ta mga kaigsuonan, buhaton nato kung unsa ang sulti ni Ginoong Hesus sa ato kay maura gyud na siya ang makahatag nato og kalig-on, spiritual og physical. Okay? God bless sa inyong tanan. Until next time, hinaot ko nga magkita-kita pa ta puhon. Di pa mo balik ang Ginoo. Kay kung di man punta magkita, hinaot nga magkita ta ninyong tanan sa langit. God bless you.